saka naintindihan niya ang iyong salita. At saka ang mumayyiz ay alam na niya yung nakabubuti sa kanya at saka yung hindi. Example, alam na niya yung bagay na yan ay delikado sa kanya o hindi. Yon. So ang ibig sabihin, kung ang mumayyiz, example mga 7 years old, nagsala siya, ang kanyang sala ay valid. Ang ibig sabihin, mayroon siyang gantimpala at saka yung gantimpala na yun ay maibabagi niya sa kanyang parents. At saka yung al-aqlu. Ang ibig sabihin ng al-aqlu ay ang mayroon ng pag-isip ang isang tao. Ang ibig sabihin, kung ang taong yan ay baliw, pagkatapos nagsala siya, hindi valid ang kanyang sala kasi wala siya sa tamang pag-iisip. So, ang pangatlo sa kondisyon na masahi ang kanyang sala ay taharatul hadathain. Taharatul hadathain. Ang paglilinis sa dalawang hadath. Ang hadathain ay ang tinutukoy dito mga kapatid ay yung hadathul akbar at ang hadathul asghar. Ang hadathul akbar, anong ibig sabihin ng hadathul akbar? Kung ang isang tao siya ay janaba. Ang ibig sabihin, junub siya. Example, nung janaba siya, sa loob siya ng janaba, nanaginip siya pagkatapos nilabasan siya. So, ang tawag sa taong na yan, nilabasan siya ng sperm, ang tawag sa taong yan ay junub. Ang ibig sabihin, kailangan niya munang maligo. Maligo muna siya, magniyat siya ng raf'ul hadathil akbar, maligo muna siya, and then magsala siya. Hindi pwede magsala ang isang tao pag siya ay junub. Example, paggising niya sa umaga, nakita niya sa kanyang kasuotan na mayroon palang mani, sperm, or mayroon pala siyang napaniginipan pagkatapos nilabasan siya. So, hindi pwedeng magsala kung hindi muna siya makaligo. Kailangan maligo muna siya kasi siya ay sa loob siya ng janaba. Isa yon sa example sa janaba. At kung sa babae naman ay kung siya ay dinatnan ng haid. Ibig sabihin may dugo na lumabas sa babae, hindi siya pwedeng magsala hanggat hindi siya nakaligo. So, ang mga nabanggit nito mga kapatid, i-explain ko ito ng one by one inshallah. Pero ngayon, ikuha muna natin kung ano yung mga syurut para hindi tayo mahirapan. So, ang pang-apat na kondisyon sa pagsasala ay ang taharatul khabath. Paglinis sa khabath. Ang khabath ay ang paglinis sa dumi. Paglinis sa dumi. Ang ibig sabihin, hindi pwede magsala or hindi mabalid ang sala ng isang tao pag mayroong najis sa kanyang katawan. Example, mayroong dumi sa kanyang damit. Mayroong mga dugo. Ang dugo ay najis. Or mayroong kait or mayroong ihi. Example, nahian yung damit niya or pajama niya, mayroong ihi.
So, ang kanyang hindi siya pwede magsala, hindi mababali ng kanyang sala hanggat malinisan niya ang dumi sa kanyang damit or pangangatawan. Ibig sabihin, dapat ang magsala ay wala siyang dumi sa katawan. Wala siyang dumi sa katawan. So, ang panglima, mga kapatid sa Islam, ay ma'rifatu dukhulil waqt. Ang ibig sabihin ay alam na niya ang pagpasok ng waqt ng time. Ang ibig sabihin, magsala siya ng zuhur sa takdang oras. Kung pumasok ng zuhur, doon siya magsasala. At saka alam na niya na ang waktu zuhur ay pumasok na. Ang ibig sabihin, ang pagsasala niya ay on time. Sa oras ng zuhur, sa oras ng asar. Ang pang-anim ay ang satrul aura. Ang ibig sabihin ng satrul aura, mga kapatid, ay ang pagtatakip ng aura. Pagtatakip ng aura. Ang lalaki, kung magsasala siya, hindi siya pwedeng magsala na nakaubad. Nakikita yung aura niya. Example, nagsala siya ng walang damit or walang shirt pan, walang pajama, nakikita ng tao, hindi valid ang kanyang sala. Maliban